Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na option ka lang. Ibig sabihin, mayroon siyang iba at ikaw lang ay panakipbutas. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer tayo. Itong mga babanggitin ko ay applicable sa lahat, mapalalaki ka man or babae. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 9, hindi siya nagseselos, hindi siya nag-aalala, hindi siya nagpapakita ng anumang pagseselos. Naku, mag-isip-isip ka, magtaka ka. Bakit ganun, di ba? Ang selos kasi, normal na reaksyon yan kapag may threat sa relasyon nyo, okay? Eh kung wala ka man lang maramdaman na pagseselos sa kanya, naku, ibig sabihin ay hindi yan seryoso sa iyo. Kumbaga, maaring wala, ano ka lang diyan, reserve ka lang diyan. Marami pa siyang ibang karelasyon maliban sa iyo. Kaya kahit may nakikita siya, hindi siya nagpapakita ng emotion. At eto pa, hindi siya nag-aalala, di ba? Kung matagal kang hindi nakapag-communicate sa kanya, mag-aalala yan kung mahal ka. Di ba? Lagi kayong nag-chat-chat, nagte-text. Ngayon, yung ilang oras lang ang lumipas tapos hindi siya naka-receive ng message. Mag-aalala na yan. Kapag nakita mo na wala kang makitang pag-aalala sa kanya, na wala siyang pakialam sa iyo, di ba? Kasi meron talaga siyang tao na nandoon yung kanyang pagmamahal. Kaya pagdating sa iyo, wala talaga eh. Kaya siya nakikipagrelasyon sa iyo dahil meron siyang napapakinabangan. Hanggang doon lang. Number 9. Number 8, laging out of reach. Lagi siyang hindi mo mahagilap through text, chats, tawag, hindi ka makapag-reach out sa kanya. So nawawala siya. May ganun. Pero alam niyo, kaya siya out of reach kasi talagang sinasadya niya yon. Sa mga oras na yon, kasama niya yung talagang mahal niya. Magkasama sila. Kaya yung communication niyo, yung line niyo ay totally cut off na. Para hindi siya maistorbo, di ba? Ang mga taong ganyan, may ginagawang kalokohan, okay? Meron na talagang karelasyon yan. It's either marami kayo sa buhay niya or ikaw ang kanyang reserve, ang kanyang ibang option. So ayan po, ang number 8. Number 7, ikaw yung pang on-call relationship. So ito yung tinatawagan ka lang niya or kailangan ka lang niya kapag malungkot siya, may problema siya. Pero kapag okay na ulit siya, hindi na siya nagre-reach out. Madalas pa kung natawag sa iyo or gusto niyang may karamay, madalas yan sa gabi. Kung kailan tulog na ang lahat, okay? Pero yung mga active hours, yung mga gising na lahat ng mga tao, hindi ka makaka-receive sa kanya ng anumang mensahe, okay? So ibig lang sabihin niyan ay ikaw ay option lang. Meron talaga siyang karelasyon, okay? Ang turing niya sa iyo ay nandiyan ka lang sa isang tabi na kung kailangan ka niya, doon ka niya pupuntahan, okay? Nandiyan ka lang, reserve ka lang diyan, okay? Gano'n ang style ng relasyon niyo. Kumbaga, nandiyan ka lang na kung kailangan ka niya, kukunin ka. Tapos kapag hindi ka kailangan, oops, diyan ka ulit. Diyan ka lang ha, antayin mo ako na kapag kailangan kita, dapat nandito ka na ulit para i-comfort ako, para i-please ako, bigyan ako ng ligaya, ng happiness. Ganon ang setup ng relasyon niyo. Number 7. Number 6, hindi ka kasama sa kanyang soulmate. Alam mo, kapag may karelasyon ka, kapag legal ang relasyon niyo, okay kayo, di ba dapat proud na proud kang isigaw sa buong mundo na ito ang aking girlfriend, ito ang aking boyfriend, ito ang karelasyon ko, di ba? Proud ka na isama siya sa mga ipinopost mo, pinapublish mo sa iyong social media, di ba? Para makita ng lahat. Ganyan, di ba dapat? Pero ikaw, wala. Invisible ka sa kanyang social media. Bakit? Dahil may mga magagalit. May magagalit. Meron siyang pinoprotektahang tao at ayaw niyang masira yon, okay? Kaya never at hindi ka talaga niya isasama diyan, okay? So kapag ganyan na hindi ka kayang isama sa kanyang mga soulmate, mag-isip-isip ka. Most probably, option ka lang. Or ikaw ang kanyang side hustle. Okay? So ayan po, ang number 6. Number 5, eto, hindi ka kasama sa mga importanteng okasyon sa buhay niya.
Alam niyo, dito pa lang malalaman mo na meron talaga siyang karelasyon na iba at ikaw ay option lang. Kasi kung ikaw yung talagang mahal niya, ikaw ang kasama niya sa mga special na mga araw na yan, sa mga birthday niya. At kung ano man yung mga tagumpay niya sa buhay, yung mga sine-celebrate niya, dapat ikaw ang kasama niya. Pero hindi. Kasi ang kasama niya, yung totoong karelasyon niya, yung number one niya. At yun talaga ang kanyang kasama sa lahat ng mga okasyon na makahalaga sa kanya. Never kang naging part ng mga okasyon na yan, ng mga pagkakataon na yan. Ibig sabihin lang talaga ay wala. Hindi ka talaga yung mahal niya. Option ka lang yan. Kumbaga, reserve ka lang dyan. So, ayan po, ang number 5. Number 4, hindi kanya kayang isama sa kanyang tirahan or kung saan man siya nakatira. Bakit? Dahil meron talaga siyang kasama doon. Okay? Kaya kung magkita man kayo ay sa labas lang talaga sa mga lugar na kayong dalawa lang. Okay? Siyempre, kung matagal na kayong magkarelasyon, gusto mong makita rin kung saan siya nakatira, ano yung lugar niya, di ba? Pero ayaw niya. Ayaw niyang isama ka. Ayaw niyang malaman mo kung saan siya nakatira. So, kaya siya umaayaw dahil meron siyang kasama doon. Okay? So, ayan po, ang number 4. Number 3, sa text or sa chat lang kayo nag-uusap. Hanggang doon lang. At hindi kayo nagkikita ng personal. Kahit gusto-gusto mo na mag-meet up na kayo, magkita kayo, marami siyang dahilan. Okay? Ang communication ng dalawa ay talagang buhay na buhay. Ramdam na ramdam mo na talagang connected kayo. Merong pagmamahalan. Pero bakit hanggang doon lang, di ba? Bakit text at chat lang? At kapag gusto mong magkita kayo, ay umaayaw siya. Kaya kapag ganyan lagi, huwag mo nang ituloy yan. Sayang lang ang panahon mo dyan. Kaya ayaw niyang makipagkita sa iyo dahil mayroon na talaga yang iba, okay? Kumbaga, naglalaro lang yan. Testing the waters, kumbaga. Kaya naghahanap siya ng libangan or siguro naghahanap siya ng magiging iba just in case na magka-problema siya doon sa isa, nandyan ka na pwede niyang maging karelasyon for the meantime. Reserba, ika nga, di ba? So, kapag ganyan na hanggang text at chat lang, huwag ka nang magtiis sa ganyan kasi sigurado na option ka lang dyan, okay? So, ayan po ang number 3. Number 2, hindi klaro ang status nyo. Matagal na kayong nagsasama, matagal na kayong magkarelasyon na buong akala mo or sa tingin mo ay kayo talaga. Pero wala siyang sinasabi sa inyo kung ano na ba ang level, kung ano na ba talaga ang status nyo bilang magkarelasyon. Kayo ba ay magjowa na? Kayo ba ay in a relation na? So, wala, hindi mo alam. So, kapag ganyan na walang clear na status na pwede mong maging basehan kung ano ba talaga kayo, ibig lang sabihin niyan ay maaring isa kang option. Outside of your relationship, mayroon siyang iba. Kaya hindi niya talaga masabi, hindi niya pwedeng i-upgrade kung ano man yung status niyo bilang kayong dalawa kasi meron na siyang iba. Okay? So, kapag ganyan ang napapansin mo sa karelasyon mo, most probably ay ikaw talaga ay option lang. Number 2, number 1, eto yung ikaw lagi ang nag-i-initiate. Ibig sabihin nito, ikaw ang gumagawa ng mga paraan, okay? Kung lalabas kayo or kung magbabanding kayo, ikaw yung nagsasabi. Ikaw yung mga nagplaplano ng mga bagay-bagay. Sa part niya, wala kang makitang action. So lahat ng mga pagkakataon na kayo ay nagkikita, ikaw lahat ang gumagawa ng mga paraan, mga plano. Okay? Ibig lang sabihin one-sided ang relasyon nyo. Sa part niya, walang effort. Sa communication, text, pagtatawag, ikaw lagi ang nauuna. Sa lahat ng bagay, ikaw lagi. So ayan po ang number 1. So ayan po ang ilan sa mga signs na ikaw ay isang option lang. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,